June niya. Ano nangyari sa June? Eh, alam mo siya, parang natulog. Hindi ko maalala ng dentista pag nagpapagantal ko kasi baka daw po mag-stop pag nakanganga. Correct. Very good. Yung dentist na yun, maingat yun. Siguro, naka-experience na siya ng ng nag-lock. Alam mo kasi pag may ganyan ka, siyempre pag nagpa-dentist tayo, ang tagal natin nakaganyan, automatic ka, ganyan tayo eh. Baka mag-lock, yun ang sabi sa'yo. Ngayon, nararamdaman mo ba, nangangalay ka ba, sumasakit? Paano? Sumasakit. Sumasakit siya pag kumakain ka. Bali sir, yung isang wisdom tooth niya sa kabila, nabunot na. E dito lang kasi hindi. Kasi nga, gawa nga nung... May ano kayo? X-ray ka, tignan ko nga. Ay, hindi po sabi niyo nga po. Yung ano? Hindi na kailangan. Yung admin ko na. Pero may... Hindi kasi, yung wisdom tooth niya, yung wisdom tooth mo, meron kasing tubo, nakapaganon minsan eh. O nakaganon. Pag-liwanag may tubo, di ba? Impacted? Yun yung ano. Isa rin kasi yan sa nakaka-apekto sa ano natin. Magkalapit kasi yan eh. Ito yung dapat sa PMJD. Ito. Sa impacted tooth kasi, yung pinakadulo, depende kasi kung ano eh. Ang kadalasang impacted tooth kasi sa atin, sa pinakadulo, yan ang most, yung bagang natin. Yung bagang natin, imbis na pag ganun yung tubo, di ba, pag ganyan-ganyan yung ngipin, pag ganyan-ganyan. Yung impacted tooth, nakapaganon. Oh. Tinutulak niya yung kapwa niya ngipin, hindi siya nakapaganon. Bali, meron naman po siya dating x-ray. Ngayon, iniwan namin nung binunutan yung isa niyang nado sa dentist. Pero nakita niyo talaga, pero yung impacted tooth mo, di ba, sabi ko nga, nakaganyan. Yung isa mo nakaganon. Ganun po talaga. Nakaganon talaga. Parehas po sir. Yan ang hindi pa nabubunot, yung isa nabunot na. Ito po, nabulat tayo, hindi pa. Saan banda yung sumasakit, Neng? Ito po sa may gam. Okay, sige. Usog ka rin. Minsan yung mas masakit talaga yung impacted tooth kasi... Bali, talagang dito gusto talaga ng asawa kong kami pumunta. Matagal na niyang plano. Sige, nga be. Sarap. Pagka, ayan, lakas ng clicking eh. Na naririnig mo dyan. Nga ka. Oh. Sarap. Sumasakit siya pagka nakakaramdam ka ng clicking. Nagkakaroon ka ng ngalay. Hindi naman. Nakat lang ang onte. Okay, sige. Dito, bumaon yung dito. Dito siya sumasakit ha, hindi rito. Diyan po ba sa banda po? Dito. Sa baba? Dito po banda. Ito, okay. O part siya ng TMJD. Kasi once na, pag nakapako na dito lang siya, part ng ngipin niyang buo yan, dyo yan. Pero pag dito sa junction, TMJD yan. Pasok siya sa TMJD. Pero pag yun nga, bumaba siya, malayo, nandito, sa pinakabagang sumentro, yung may impacted tooth. Eh maaaring kailangan mo muna ipabunot yun. Pero kung hindi naman doon, yun nga lang, medyo dulo ito. Kaya minsan nakaka-affect. Pag napanood nyo yung mga anatomy sa jaw, tignan nyo yung compensation, yung connection. Kasi minsan pag yun nga, sumakit yung dito mo, minsan iniisip mo, may TMJD ako, yung pala, yun nga, impacted. Isa rin yan sa nagpapahirap sa mga may ganyan. Sige nga malaki be. Sige nga pa. Dahan-dahan, sarap. Sarap. Bang, yun. Dali lang pala eh. Wait lang ha. Natatanggal ba to? O ito? Tanggalin mo muna saglit. Ayan. Ayan, angat ko lang. Okay, nga. Sarap. Kunti pa. Hindi akong patagilid dito, be. Ha? Hindi akong patagilid. Yung malalim yung pagkakaano eh. Sige. Okay, nga malaki. Okay, dahan-dahan sarap. Pang! Yun yung gusto ko. Okay, upo ka. Upo ka. Naramdaman mo? Yung adjustment, malalaman nyo agad. Alam nyo kung bakit, paano nyo malalaman pag mali yung adjustment. Sa lakas ng tumunog, ibig sabihin na-dislocate yung panga nyo. Pag na-dislocate yung panga nyo, anong mangyayari? Mamamaga agad yung jaw nyo. Mga ilang segundo lang mamamaga agad yung panga nyo. Pero pag yan ay walang nangyari, walang masakit at guminhawa yun,
Ibig sabihin lang yun, bumalik lang yung tamang posisyon ng paa nyo. Tapos, yun nga, pakakaingatan nyo yung paghihikab. Minsan kasi, yung hikab yung gigil na gigil sa umaga, pag tumunog yun, unti-unti nang nangangalay. Yun, ibig sabihin yun, na-dislocate yung panga nyo. Pero kung wala nangyari, lumagutok yung panga nyo, in-adjust ni ako or kahit sino, kung saan kayo magpapaalay, yun ang palatandaan. Pag sumakit kagad ng grabe yung sakit, parang nairita na kayo, ibig sabihin, na-dislocate kayo. Kailangan sabihin nyo kagad siya nag-a-adjust yung para may balik kagad. Okay, nga. Sara. Malaking nga. Sara. Walang masakit? Wala? Sure Okay. Ganito. Yung mga clicking, meron tayo niyan. Baliwala yung clicking. Ang mahalaga dyan, kahit mapalaban tayo sa steak, sa mga bakal na medyo hapcook pa, or mga karne-karne kung ano-ano, pag kumain tayo, nakaanga tayo, walang masakit, good na yan. Tapos, pwede mo nang pwede mo nang ipabunot. Ganito lang magiging diskarte mo. Panoorin mo to Pagka, kunyari, nagpunta tayo sa dentist, ganyan ka, palagi mo lang ilulubog to. Makikita ng doktor yan Ganun lang nga mo, medyo ilubog mo para hindi maglock. Okay? Kasi may kaya kunyari, sabihin natin nakanganga ka. Sabihin mo kay Doc, medyo masakit na yung panga ko. Bakit? Kasi may tumutunog na po niya na nakaraan iaano ko lang. I-exercise ko lang. Iganon mo lang. Ilubog mo lang. Pag hihikab ka, ganito. Sige nga, hikab ka. Okay, kahit malaki, hihikab ka, todo mo. Yun. Kailangan lang protected mo siya. Kumbaga, ibaba mo lang ng konti. Para hindi kayo maglalak. Okay, gano'n ka? Gano'n ka? Sakit? Wala? Wala Okay. Kananguya mga ngawit ka talaga. Pero, sundan mo lang para mas mabilis siyang makarecover. Meron tayong tinatawag na elastic cartilage. Kasi yung jaw niya, pantay na yan. Yan na yun. Yung naramdaman mo kanina, lakas mo. Yan na yun, pantay na. Kasi kung mali talaga yung adjustment ko, ngayon pa lang mamamagana yan. Ang nangyari dyan, meron tayong tinatawag na elastic cartilage. Yun yung magkikreate ng popping clicking sounds. Mapapalitan din yun, yung elastic cartilage na bumaba, pag nguya ka ng nguya dyan. Nguyaan mo ng nguyaan kasi pantay na yung jaw mo Tapos yun lang, para hindi bumalik sa pag maghihikab tayo, tandaan natin, kahit gaano kalaki, basta tandaan nyo ito, paurong. Huwag kayong hihikab ng doon ka magkakaroon ng tendency mag-lock. Okay?